Bulaga! Gaya lang sabi ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung isang maliit na garden area namin dito sa opisina, kung paano namin siya na-convert into a farm or into a garden na edible garden, edible landscape, para ipakita ko sa inyo kung paano namin nagawa ito. Samahan niyo ngayon. At kailan sumpa ko'y ibigin. Tama po ang channel niyo, hindi po ito contest. Sinong contest? Garden po ito. Garden vlog? Hindi. So matutunghayan nyo po ngayon ang unang vlog ko. Papakita ko sa inyo ang garden natin. Diba paulit-ulit sa mga bakong content. So ayun, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng aming garden. So ayun, nabigyan kami ng maliit na garden. Tala, kinonvert namin into something profitable. May gulay at kung ano-anong tanim sa loob. Ang idea nito guys, lahat dapat ng tanim mo organic. Number 2, lahat ng tanim mo, papakinabangan mo. At number 3, yung buong area mo dapat may tanim. Magandang ideya, di ba? Pero paano ka nga ba nagsisimula? Dapat sa simula, meron kang 5 konsepto. Number 1, plano. Dapat unang-una, may plano ka. May plano ka kung ano gustong mangyari sa farm mo. Number 2, ako na po nag-effect sa sarili ko. Number 2, dapat may lupa ka. Paano ka magtatanim kung wala kang lupa, di ba? So may maliit kang space, may malaki kang space, may medyo kang malaking space. Basta may space ka, may tanim ka. Number 3, ayan, kinakabahan ako kasi ngayon ko lang naisip yung 5 sinabi ko. Dapat pala 3 lang sinabi ko. Number 3, dapat may mga seeds ka. Mga seeds naman may na mga nabibili na sa mga store, sa mga store, sa mga farm store, sa mga paligid-ligid, o yung iba may mga opisina gaya ng Department of Agriculture na yung iba nakapagbibigay dahil may fund pa sila ng mga free seeds. So yon, yung pangatlo natin. Pang-apat dapat may nagtatanim, dapat may buhay na tao na nagtatanim dun sa farm mo. O di ba? Dapat may nagtatanim, dapat may dedicated kang kasama. O may dedicated ka sa iyong ginagawa. Dahil kung hindi ka dedicated doon sa gagawin mo dito sa bukid, matrabaho siya, nakakapagod, nakakatanda. May itsura ko. Nakakatanda, di ba? At number 5. Dapat sapat ka sa kaalaman. Dapat nagbasa ka ng mga IEC materials, mga babasahin hinggil sa kung paano magtanim ng ganitong klaseng crop. Kailan ba dapat ito itanim? Sino ba dapat ang magkakatabi? Mga prinsipyo, mga konsepto at mga teknolohiya na dapat alam mo bago ka magsimula sa farm. Ready na? Aha. Sige, tara. Welcome to our garden. Ito po, may welcome signage style. Walang signage, pero ito yung welcome area natin. Ang konsepto dito, lahat ng space dapat may tanim. Papakita ko sa inyo kung paano natin na-maximize yung area natin na magkaroon ng parang pangpakbet, pang sinigang at pang kung ano-anong gulay na pwedeng makita dito sa garden namin. Kita nyo naman po, gilid na gilid pa lang. May pechay na. So hindi naman po halatang ng tao dito ay mahihilig sa pechay. Alam nyo po ba, 30 days lang meron ka ng pechay. Hindi nyo po alam yon? Alam nyo dapat yon. So mula ngayon, 30 days lang ang pechay. Magtanim ka 30 days, may pechay ulit. Magtanim ka 30 days, may pechay ulit. Magkakapechay kayong lahat. So pasok tayo. Ayan. So unang area na ipapakita ko, kitang-kita nyo naman po. Ang tawag po dyan ay square foot gardening. Square foot gardening, ang konsepto po niyan ay hindi ko na po alam kung papaano. Basta ang ideya, may maliliit kang plot at pwedeng magkaka-family, pwede mong itanim sa isang plot. For example, itong area na to, dedicated to sa panggisa. May bawang, may luya, may sibuyas, may chives pa. O, diba? So, yun yung unang plot natin. Yan pa lang guys, makakapaggisa ka na. Pangalawang plot natin, dapat ito, magkaka-family din kahit pa paano. Ito pa, meron tayong pechay, labanos, at nagsingin tayo ng cherry tomato. Cherry tomato, cherry tomato, ha! Tomato, ha! Cheering squad. Sa next plot natin, ipapakita natin sa mga mahihilig sa mga herbs and spices, spaghetti, carbonara. Ayun, sabi nga nila, di ba? Carbonara para may iba-iba pa. Sa akin kasi pagka nakakita ko white sauce, carbonara. Basil, mabango siya, oh. Amoy niyo. Bango, di ba? Bango ng basil, ito yung nilalagay sa mga sosyalen. Yung mga chef,
Nakikita mo, di ba, may tanim sa gilid, gugupit lang ng basil, kung lalagay na sa mga niluluto, di ba, bongga? Meron tayong tarragon, meron tayong spaghetti, dill, at meron tayong spearmint. Ngayon, para sa batong tarragon at saka spearmint? Usually, kape, usong-uso kape, coffee lover ako, pero lover din ako ng mga herbs and spices. So, every morning, kuha lang ako ng isang dahon nito, at isang dahon na lalagay ko sa mainit na tubig. Tapon ko. Hindi, syempre inumin ko kasi ito spearmint to, ito yung isa sa mga ingredients ng toothpaste. Alam nyo guys, maaga akong gumising para dito. Sabi ko, doon na lang ako mag-toothbrush. What? So yun nga guys, sabi ko sa inyo, napaka-productive ng lugar namin, ng taniman namin. Wow! Ayan. Kitang-kita nyo guys, oh. Maliit pa lang siya, productive na. Bansot po talaga siya. So, ang dami niya sili, di ba? Sili, Anna. TikTok yun, di nyo alam yun eh. Sili, Anna. Sili, Anna. Ginagawa mo. Ayan, makarami nating sila, di ba? So yun, gaya na sinasabi ko, walang sayang na space dito sa area namin. Kasi kahit yung pagitan may kangkong. So yun, guys. Papakita ko sa inyo, yan ang pangako ko, kung gaano ka-fresh, gaano ka-safe yung harvest namin. Tingnan. Kita nyo, kamatis. So para pakita sa inyo na fresh, kapipitas ha, papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-fresh. Ayan, malinis na siya. Mahap ng kamatis. Napakasarap at napaka-fresh po ng kamatis. Gusto nyo po ba ubusin ko ito lahat? Nagagalit yung mga kasama ko kasi wala na silang i-harvest. Malutong, alam mo, nung tikman mo, ramdam mo yung pagputok ng juice sa loob ng bibig mo. Medyo may asim, medyo may tamis, at medyo may sarap. Magic! Sarap! Next, ang kakainin naman po natin ay sitaw. Kinakain mo itong hilaw? Hindi, diba? Depende. Depende daw sa akin. Fresh! Fresh naman! Ramdam mo yung yung rawness niya. It's very raw. Hilaw naman talaga ito. Or next natin kakainin. Mukbang pala to, Ito, kain natin to. Masarap. Kambing. Parang masarap yung sili kainin. Tignan natin yung sili kumanghang. Joke lang! Asa! Hindi rin kakainin yung sili. So yun, napakarami naming talong. Bunga yung talong naman namin. Sabi nga sa inyo, yung gulay namin dito, halos lahat sa bahay kubo nandirito. Yun ang goal natin, maitanim natin yung lahat na makikita mo sa bahay kubo o maririnig mo sa bahay kubo. Nang sa gayon, pakipakita natin kung gaano ka native, gaano ka natural, gaano ka Pilipino yung garden natin. Agree? Agree, syempre. Ano kayo magagawa vlog ko to So yan, may talong tayo, lalaki ng talong, may goodness. Pagitan ng talong, gaya ng sabi sa inyo, napakarami. O, Chinese kangkong pa rin. Dito yung main production ng Chinese kangkong namin. Dami, di ba? Naka-harvest na po kami dito twice. Later, mag-harvest tayo. Papakita natin kung paano tamang pag-harvest ng kangkang. At ito yung sinasabi ko, kapag nasa city ka, so makita nyo yung mga nagko-construction ha. So yung mga lumang tubo, pwede po natin gamitin ito into parang na garden. Number 1, marami kang tubo. Number 2, maliit ang space mo. Bakit hindi mo gawin ganito? So kailangan lang natin ng mas lawakan pa yung pag-iisip when it comes sa farming. So lahat possible. Dapat lang may puso ka. Aray! So, may pechay kami, may kangkong pa rin. At ito, di ba, akala nyo, sa may hilig magsangyup, meron kaming lettuce. O, yan. So, mahilig kaming magsangyup. Kaya, dahil nga for family consumption, naglagay kami ng mga lettuce. So, ngayon, mapapakita ko naman sa inyo itong isa pang part ng garden namin. Diyan, pakita mo to. Basurahan to. Kasi sayang na hindi naman na kami nagbabasura. So, ginawa akong garden. Ang tawag, hindi garden, taniman ng, labanos.
Makikita nyo, meron pa rin kaming kamatis. Kamatis everywhere. Tapos dito, makikita nyo po, meron kaming, ano tawag dito? Malunggay. Sabi ko nga sa inyo, Ilocano ako, may malunggay lang ako, may bagong ako, ulam na. Doon may sitaw, may bagong ulam na. May kamatis, may bagong ulam na. May kangkong, may bagong ulam na. So, sa gilid, meron din po tayong may mais tayo. So ayan, may mais tayo. Sa kabilang area naman, meron tayong mga gumagapang, meron tayong kalabasa. At syempre, hindi mawawala yung ating amote top. Ayan, may okra. So namumunga na rin po yung okra natin. Kitang-kita nyo ang lalaki ng pechay, di ba? Oh, guys, eto, isang magandang tangitain na naturally grown at organic yung area mo dahil may presensya pa ng mga pulisap. Meron tayong tutubi dito, tutubing karayom. Look. Oh, yun o. Yun o. Nakikita ba? Oh, tutubing karayom. So yun guys, ang isa sa mga proof na yung area mo is naturally grown and organic, meron siyang mga presensya pa ng mga kaibigang kulisap. Ano? Meron tayo kasi tinatawag na kaaway na insekto at kaibigang kulisap. So dapat inaalagaan natin yung mga kaibigang kulisap dahil katuwang natin sila sa pagpapropagate, pagpaparami ng mga magiging bunga ng ating area. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tamang pag-harvest. Ready na? Ready na. Sige. Meanwhile, Tara! Bakamba ako. So yun, sabi ko nga sa inyo, ready na ako pag-harvest dun sa mga tanim natin. But before that, so kung mapapansin nyo, meron kaming sunflower. Actually, itong sunflower na to lumalaki pa yung laki ng mukha ko. So yun, bakit kami may sunflower? Number 1, favorite ng kasamahan namin yung sunflower. Number 2, ang mga bulaklak, tandaan nyo, beneficial yan para sa farm nyo dahil attractant sila ng mga peste. Imbes na pumunta sila sa mga tanim ninyo, doon sila sa bulaklak pupunta. So kung mapapansin nyo, kung may mga bulaklak kaming tanim sa paligid, kaya ganyan yung naging itsura ng mga aanihin namin. Napakaraming bunga ng kamatis, napakalulusog ng mga pechay, napakalalapad ng kanilang mga dahon. Mga sili, napakaraming bunga ng sitaw. Napaka-productive po ng farm namin. So nagtandaan nyo, simula lang ito sa isang lupang tigang. Pagod na ako. Sa lupang tigang. Ibig sabihin walang katanim-tanim, nakasayang lang doon. So ito, naging ganito. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung before and after ng farm namin. Gusto nyo yan? Gusto ko yan. But for now, hello guys! O diba? Ito nyo yung mga kuwan. Hello guys! Guys! Yeah! How to harvest sitaw? Number 1, dapat meron kang pang-harvest. Right? Para sa video ganito, pero pag ordinary harvest, kinakamay lang yan. Tapos pangalawa, ganito. Pero sa totoo, wala naman talagang ganito. For the video to, ganyan. No? So, dapat number 1, sit! Ow! Up! Sit! Ow! Nakakapagod yan, di ba? Mga kabilang, pakita mo yung kabila. Daming taon eh. Pakita mo sa kanila bilis. O, di ba? Ano po ba yung pinag-chichismisan natin dyan? Sa'yo namin tinatanong kung magkano yung sunflower, bibili na yun. Ay, ang bongga, binibenta. Maya, di ba binibenta natin yung sunflower natin? Nakarinig ng pera, binenta bigla. Nagtatanungan na sila sa presyo, kita nyo? Sabi sa inyo, pwede talagang kumita dito sa pagpa-farm eh. Kahit maliit. Yung mga sobra dun sa family consumption, pwede mong ibigay, itulong sa kapitbahay. Kapitbahay? Sa kamag-anak, no? Pero hindi natin tinuturuan sila na manghingi lang. Tuturuan natin sila magtanim ng sarili nilang pagkain. Nasa gayon, sabi nga sa kasabihan, teach a man how to fish and let him swim. Mga di ba, bago yan. Alright, gaya ng sinabi ko sa inyo guys, na sa isang harvest, more than enough pa para sa family consumption nyo, yung pwedeng i-harvest dun sa mga liit na garden na pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung ilan dun sa mga harvest natin. Sa ilalim nito, maraming kamatis, pechay, at kung ano-ano pang gulay na nakuha natin dun sa garden. So ayun guys, gaya ng sinasabi ko, sana nag-enjoy kayo dun sa isang oras. Sa saglit na usapan natin sa pagpapakita ko kung gaano namin napaganda yung garden namin, gaano nagkaroon ng tanim at gaano na siya nakakapakikinabangan ngayon. May asa sa gilid ko. Ayun, so itong farm po namin kasi maraming mga hayop sa paligid.
Gusto niyo po bang marinig ang elepante? Sige, tignan natin kung kaya mo. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa 5 minuto ng kwentuhan about sa pag-garden at paano kami nagtagumpay dito sa area namin. Kaya pinapakita ko sa aking kanan at sa aking kaliwa, sa taas at sa aking baba, na po pwede nyo pong gamitan ng mga lumang containers, bao upang taniman. So nasa sa inyo po ito kung paano i-maximize yung space nyo, i-maximize at gagamitin ang kakayahan ninyong mag-recreate at mag-imagine ng pagpapaganda at pagpapatanim. Dapat, ngunit ang kailangan lang natin talaga ay seedlings. Kala nyo kung ano na. So dapat may seedlings at dapat may puso ko sa pagtatanim. So sana nag-enjoy kayo at sana samahan nyo ko sa journey ko towards promoting pala, yun ang gusto ko sabihin. Promoting healthy pagtatanim, planting, sa pagtatanim ng healthy and nutritious food for everyone. So yan, yes guys, maraming salamat. At please like, share, and subscribe sa aking channel. Ito yung first and last video ko.